Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinaka-latest nating update sa magiging lagay na panahon ngayong araw ng Linggo, September 14, 2025. Samantala, ang low pressure area nating minomonitor ay kasalukuyan na nga po itong huling namataan sa may area ng Polillo Islands at Quezon Province. Na kung saan nga po nagdudulot nga ito ng mga maulap na papawirin at mga kalat-kalat na pag-ulan, lalo na sa Bicol area. Dahil dyan ay inaasahan po natin 50 to 100 mm na pag-ulan ang inaasahan natin dito sa area ng Sorsogon, Albay, Catanduanes, Camarines Oro, Camarines Norte, Quezon Province, Polillo Islands, and Cavite, Laguna, at Batangas. At Oriental Mindoro. At kabilang na rin po ang Romblon dahil sa mga cloud cluster nitong dala. Kaya po, pinag-iingat po natin ang ating mga kababayan, lalo na sa mga nabanggit na lugar na kung saan nga po makakaranas ng maulap na pabarin at mga kalasilat na paulan dulot nitong low pressure area na posible nga maging ganap na bagyo kung ito ay nasa kanlurang bahagi ng ating bansa. Samantala, kung ito ay may nasa kanlurang bahagi at naging bagyo, ay papangalanan natin itong sa local name na Mirasol. At dahil dito, inaasahan po natin sa nalalabing bahagi ng Luzon, ay inaasahan po natin na makakaranas pa rin ng maliwalas na panahon sa hilagang Luzon, dito sa area ng Ilocos Norte, Apayao, Cagayan Valley, Isabela, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ilocos Sur, Benguet, La Union, Nueva Vizcaya, Quirino. Mga nabanggit po yan, makakaranas pa rin ng maliwalas na panahon pagsapit ng umaga. Ngunit pagsapit nga po ng hapon, ay asahan nga po natin ang maulap na pagburin at mga kalat-kalat na pag-ulan dulot ng hangin easterlies at low pressure area. At base nga po sa pinaka-latest na inilabas ng Pag-asa na tropical cyclone threat potential about sa pagsapit ng September 12 at hanggang 18, may possible pong mabuo sa silangang bahagi ng ating bansa na kung saan makikita nga po sa pinaka-track natin na mayroon na posibleng pumasok sa silangang bahagi ng ating bansa. Samantalang habang itong low pressure area nating binomonitor habang ito ay patawid sa ating bansa na may mabubuo na nasa medium chance na nga po ito kasi nga po sa nilabas na tropical cyclone threat potential ng Pag-asa. Kaya naman po pinaghahanda po natin ating mga kababayan sa mga posibilidad na mga masamang panahon na mabubuo sa ating bansa na lubos nating pinag-iingat ang ating mga kababayan dito sa mga potensyal na sama ng panahon na maaaring makaapekto na sa mga susunod na araw dahil inaasahan natin kung ito ay nasa kanlurang bahagi na ng ating bansa, posible na nga itong mabuong panibagong sama ng panahon or low pressure area na ating imomonitor kung ito ba ay maglalandfall or tatawid ng ating bansa o kaya naman lalakas bilang isang malakas na bagyo or maluluso lang. Kaya po ang ating mga kababayan, maging alerto lang po tayong lahat dahil sa kung ito ay lalapit sa ating bansa, makakapekto ito at magdulot ito ng malakas na pagulan at pagguho ng lupa na possible nga po sa mga bubundok na lugar. Kaya po yun yung inaano natin na agaran makapaghanda ang ating mga kababayan. Kaya po tayo update ng ganitong senaryo upang sa gayon makapaghanda ng ating mga kababayan or aware na sila sa mga posibleng mabuo. Samantala dito sa area naman ng sa Pampanga, Nueva Ecija, Tarlac, Sinan, dito sa area ng Bataan, Zambales, ay makakaranas po ng maulap na paboring na may mataas din po ng tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan. At kabilang dito sa area ng Romblon sa possible na makaranas pa rin ng maulap na paboring at mga kalat-kalat na pag-ulan. At samantala, dito na sa nalalabing bahagi ng Luzon, dito sa area ng Palawan, ay inaasahan natin makakaranas ng maulap na pagburin at mga kalat-kalat na pag-ulan na kung saan nga po makikita po natin sa pinaka-satellite image natin na kung saan nga po nakakapekto na muli ang hangin habagat. Na kung saan nga po nagbabalik na yung hangin habagat na nakakapekto na dito sa kanlurang bahagi ng Palawan. Kaya asahan po natin ang maulap na pagburin at mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa mga kababayan natin dito sa Balaba, Rizal, Quezon, San Vicente, Taytay, at kabilang din po dito sa area ng Calayan Islands, dito sa Busuanga, Bintuan, and then Coron. Sa mga karanas ng mga localized thunderstorm
Maging alerto po tayo sa mga biglaang buhos ng pag-ulan na possible nga po magdulot ng mga pagbaha sa mga mabababang lugar at pagguho ng lupa sa mga mababundok na lugar. Samantala, para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa Visayas ay asahan po natin halos buong Visayas ay makakaranas ng maulap na papurin at mataas din ang tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Dahil pa rin sa epekto ng low pressure area, lalo na dito sa may Northern Samar at Northern Samar, Eastern Samar at kabilang din sa Biliran ng makakaranas ng maulap na papurin at mga kalat-kalat na pag-ulan. Dulot po yan ng low pressure area na associated dito sa hanging easterlies or mainit na panahon. At yan naman dito sa mga kababayan natin dito sa Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Cebu, at kabilang dito sa Bohol, Siquijor, at dito sa Puro ay inaasahan natin makakaranas ng maulap hanggang sa maulap na papurin at makakalat na pag-ulan. Kabilang dito sa Biliran, Leyte, ang siyang makakaranas po ng mga possible na maulap na papurin at mga kalat-kalat na pag-ulan. Kaya po maging alerto lang po tayo. Kaya kung tayo ay lalabas ng inyong tahanan, ugaliin pa rin po natin magdala ng panangga sa ulan. Kung sa gayon ay maging alerto at handa tayo sa anumang magiging lagay ng ating panahon sa ating bansa. Para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa area ng Mindanao, ay inaasahan po natin dito sa Northern Mindanao at Northern Caraga ay asahan po natin makakaranas ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan at dito sa area naman po yan ng Agusan del Norte, Surigao del Norte, Dinagat Islands at Camiguin. Kabilang din po ang Misamis Oriental, Bukidnon, yan naman dito sa Lanao del Norte, Norte ng Zamboanga at kabilang din po sa Misamis Occidental, Zamboanga del Sur. Ang mga nabanggit na lugar ay mataas pa rin po ang tsansa ng mga ulap na papurin at mga kalat-kalat na pag-ulan, lalo na pagsapit ng hapon at gabi. Dulot nga po yan ng hanging easterlies at low pressure area na associated nga po yung low pressure area natin sa hanging easterlies. Samantala sa nalabing bahagi ng Mindanao ay asahan po na fair weather ang maging lagay ng panahon dito sa area ng Tawi-Tawi, Sulu at kabilang dito sa area ng Basilan. Samantala dito rin sa Sorsogon or sa Sultan Kudarat, South Cotabato, Sarangani at mga nabanggit na lugar ay makakaranas ng fair weather. Kumbaga makaranas tayo ng maliwalas na panahon sa umaga pero mataas pa rin ang tsansa na maulap na papurin sa pagsapit ng hapon at gabi. Kaya masabi natin isang fair weather ang maging lagay ng panahon. Kaya maging alerto tayo sa mga biglaang buhos ng pag-ulan lalo na pagsapit ng hapon at gabi, dulot ng mga localized thunderstorm na siya na magdudulot ng mga biglaang kalat-kalat na pag-ulan. At kabilang din po dito sa area ng Davao region, dito sa area ng Davao del Sur, Davao Occidental, Compostela Valley, Davao Oriental, sa possible makaranas pa rin ng mga fair weather at kabilang sa Sarangani. Dahil dyan, pinag-iingat po natin ang ating mga kababayan or pinaghahanda sa mga biglaang buhos ng pag-ulan, lalo na sa pagsapit ng hapon at gabi. Kaya naman, lagi namin pinapaalala na kung kayo ay lalabas ng inyong tahanan ay ugaliin pa rin po magdala ng panangga sa ulan. Kung sa gayon ay maghanda tayo sa anumang magiging lagay ng ating panahon, ating bansa. Para naman sa maging lagay ng panahon sa ating karagatan, sa kasalukuyan wala pa tayong nakataas na gale warning sa kahit anong baybay ng ating karagatan. Ngunit iba yung pag-iingat pa rin po sa silangang bahagi ng Luzon, lalo dito sa area ng Bicol region or kaya sa silangang bahagi ng Polillo Islands at dito sa area ng Visayas. Dahil po sa inaasa natin na yung pag-alam dito ay magiging mataas or magiging moderate pa rin dahil sa inaasa natin mataas ang mga localized thunderstorm na dala ng low pressure area na siya magpapataas ng mga pag-alon sa ating karagatan. Kaya naman, iba yung pag-iingat po sa ating mga kababayang mangisda na may mga maliliit na sasakyang pandagat na
na nais pumalaot. Para naman sa lalabing bahagi ng ating karagatan o seaboard ay magiging light to moderate pa rin or light ang magiging lagay ng panahon o banayad lang po ang magiging lagay ng panahon or karagatan. Kaya malaya pong makapaglalayag ating mga kabayan may mga maliliit na sakyang pandagat dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Dito sa kanlurang bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan. Kabilang din sa kanlurang bahagi ng Occidental, Mindoro at Palawan. Dahil po yan sa may inaasahan tayong light to moderate, light na lagay ng ating karagatan. Samantala dito naman sa Antique, kanluran pong bahagi ay magiging light to moderate din po yan. Kaya magiging maliwalas po ang magiging lagay ng ating panahon sa anumang baybay ng ating karagatan. At yan nga pong pinakalitis nating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Linggo, September 14, 2025. At yan nga po ang pinakalitis nating update. Para sa mga panibagong update na aming lalabas, paki-like and subscribe para ma-notify po kayo sa mga ulat panahon at magiging lagay pang panahon sa mga susunod na oras o sa mga susunod na araw. Maraming salamat and God bless us all. Bye for now guys.